Hi guys! Welcome to my vlog. Sorry, hindi ako nakapag-upload ng matagal, guys. Sorry talaga. And sorry sa mga hindi ako nakasagot sa mga comments or question ninyo. Pero ngayon, guys, sasagutin ko na. Guys, sorry talaga. May nagtanong dito kung tanong ni Ma'am Jen B kung may electronics company ba dito. Opo, ma'am, may mga electronics company po dito. At karamihan nga lang, karamihan nga lang ay sa outside Prague. Dati kong mga katrabaho, ilang sa mga dati kong katrabaho ay nagtatrabaho na sa electronic company sa Liberec. At may isa ding kaming pinuntahan noon na electronic company na ang pangalan ng kumpanyang yun ay Mectec. At marami rin mga Pinoy doon. Kadalasan ay galing sa Taiwan. Galing Taiwan or Hong Kong. Tapos nagtanong din po ko dito kung ewan ko lang pangalan. Nag-hire ba sila ng aplikante galing Pinas? Opo, ma'am. Nag-hire po sila ng mga aplikante galing Pinas. Marami na pong agency yan sa Pilipinas. Ito nga po ay Grape Care, RAL, yan po. At Prime World. Yan po, nag-hire sila. Papunta dito. Nagpa-medical ba po ba bago magpunta dyan? Opo, ma'am, course po magpa-medical ka po. Pag nag-start na ng processing, magpa-medical ka na. Tapos bago ka pumunta dito, or bago yung flight mo, mag-medical ka. And then pag dating mo dito ulit, pagpa-medical naman. Pero depende pa rin yan sa agency nyo. Sa amin kasi nun, biglaan na yung flight namin nun kasi kasagsagan noon ng coronavirus. Wala na kaming time mag-medical, kaya tinanong nila si agency namin dito kung okay ba na hindi na mag-medical. Okay naman, kaya hindi na kami nag-medical nun bago kami nag-flight. Basta nag-take na lang kami nun ng PCR test dahil kasagsagan nun ng coronavirus. Saan daw ako nagpa-medical? Doon po sa Chimchachoy. I think 700 plus ata yung binayad namin nun. Pero nakalimutan ko na po yung name ng medical na yun. Name ng clinic na yun. Sorry po. Pero marami naman pong dyan sa mga clinic dyan sa Hong Kong na medical, general medical. Sabi ni ate, balak din daw niyang mag-apply dito sa Hong Kong daw. Go ate, push mo yan. Mas okay na dito kaysa dyan sa Hong Kong. Dyan sa Hong Kong ay, Diyos ko, patayan. Lalo na kung masungit pa yung yung amo mo, ay grabe. Opo, dati ko pong agency si Ma'am ang Topness, pero under na po ako ngayon sa company ng aking amo. Opo, mabait po si Ma'am Micaela at yung asawa niya. Topness is the best. May mga direct hire ay oo naman po, may mga direct hire naman po. Basta may kakilala ka lang dito na tutulong sa'yo or maghahanap sa'yo ng amo. Yan, sobrang tipid mo yan. Wala ka nang babayarang placement fee kasi pag sa agency ka, panigurado. Malaking gagastusin mo. Malaking placement fee. Saan po ako dito sa Czech Republic? Dito po ako sa Prague 5.
sa ano po, medyo malapit na rin po ako sa center. Andito po kayo man, i-kontakin nyo ako sa aking Facebook page na same ng name ng channel ko dito at magkita-kits tayo. Siya po si Lobella Kabuhal. Paano po mag-apply pag andito sa Pinas? Sabi niya, tanong ni Ma'am Mary Jane Padre. Of course po, pumunta po kayo sa agency, mag-inquire po kayo. Better kung may mga question kayo, or mga, basta magtanong lang kayo, huwag kayong matakot magtanong sa inyong agency na pupuntahan. RAL, Prime World, Grape Care, may mga page yung mga ayan. I think si Grape Care may page yan. Or si Ma'am kay yung agency Ma'am Micaela may Facebook page din yan. I-message nyo lang sila. At mag-ask ng question. Hello sis, malaman kung anong mga requirements papunta dyan galing Hong Kong. Ang mga requirements namin dyan noong nag-apply kami ay kumuha ka ng police clearance sa Hong Kong, tapos NBI sa Pinas, ipa-translate mo yon ng check, tapos medical, pero ngayon noon pa hindi sila naghanap ng diploma, pero ngayon hanapan ka na nila ng diploma guys. Naghanap na sila ng diploma. Kasi yun yung bagong ano nila, patakaran. Na diploma na I think na translate sa check siyempre. Tapos yun, nung meron na yung NBI namin, tawag na kami sa konsulado kung mabibigyan kami ng slot para sa aming visa appearance. Yun po, yun, oo, saka medical, yun po, yung konti pa lang yung requirements noon, ngayon na medyo tumami na. Galing po ba dito sa Pinas yung applicant from Isabela, nagbayad ng 2K euro or overseas siya? Actually po sis, yan po ay nasa Hong Kong po siya, pero hindi siya natuloy kasi yung agency niya, hindi na sila tumatanggap ng aplikante galing dyan sa Hong Kong dahil sa mga, ano ba yun? Ang dami daw silang aplikante na pagdating dito sa Czech Republic, pupunta sila sa ibang part ng Europe. Kaya nadismaya sila. Kaya nag-stop sila ng pag-hire ng mga aplikante dyan sa Hong Kong. Pero ngayon, nasa ibang na siya, under processing na siya. Kasi yung may nagpunta dyan na job, may na-held na job fair dyan noon sa Hong Kong at nagpunta siya. Kaya yun siya, processing na siya ng mga documents niya. Which is good naman. Hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up sa kanyang talagang decidido siyang makapunta dito. AMI Recruitment Agency, legit ba? Tanong ni Motor Jack. Hindi po ako familiar, honestly, hindi po ako familiar sa agency na yan. Pero, kung hindi naman sila, kung may mga kilala kayo naman kayong nakapunta na dito, na, sa agency, sa agency na yan, legit naman po. Kasi nung nag-a-apply ako nun sa Artelec, hindi rin naman ako sigurado or may rin na duda rin ako nun na baka ma-scam lang ako or something. Pero may mga nakapunta naman dito na may naririnig din akong
bad news na kesyo ganito, pagdating dito walang trabaho, pero naging okay naman ako. Ang mahalaga naman kasi nakapunta ka dito, andito ka na sa Europe. At yung daw tanong ate, yung talent driven ba ay legit nag-conduct po sila ng job fair dito sa Hong Kong to Czech Republic, UAE base ang office nila. Kung job fair naman po yan, legit naman siguro yan. At hindi naman sila, kung hindi naman sila naghihingi ng malaking amount of money naman, siguro naman po ay legit. Pero better na i-research nyo pa rin po. Mag-research po kasi baka naman something like that may mga rin, baka biglang boom. Kaya ay ingat-ingat lang po. Agency, please, I'm in Hong Kong. Sa list ng mga agency na binigay ko po sa isang dito sa diyan po, meron po yan. Nilagay ko diyan po sa sa description ng aking video. Pero yung Steward nga po, yung Steward, Artelec, yan po, mga agency, legit agency po sila na nag-hire papunta dito. Hindi lang dito, sa Poland, sa Slovakia, yan po. At magtanong lang po kayo sa kanila. Pero I think mas mahal na ang placement fee ngayon. Compare noong kasi 2020 pa nung kami dito, nakapunta kami dito. Sabi niya ate ng Hong Kong, anong agency daw? Papunta may nag-alok daw sa kanya almost 29K. Legit po ba? Ay, hindi ko pa alam kung anong agency yan. Kasi ang mga sinasabi ko lang sa inyo ay yung mga alam ko or narinig ko sa mga kaibigan ko. Kaya i-search nyo na lang po or ano ba yan? Search nyo po yan sa kung makilala kayo na under agency dyan, agency na yan. Legit naman siguro yan. Pero ingat-ingat, doble ingat po tayo. Magkano pong sahod dito? Ang sahod po dito ay depende po yan sa company nyo, sa employer ninyo. Kasi ang trabaho ko dito ay tagalinis ng bahay ng isang pamilya. Wala akong alagang bata. Naglinis lang ng bahay nilang malaki. Ang sinasahod ko naman ay okay naman. At libre naman ang aking tirahan. Kaya okay na din. Nasa 20 plus yung sahod ko dito. Sa 20 plus. Pero kaltas naman na dun yung tax, insurance. Pero yung mga pero nag-work po ako sa warehouse nun. At ang sahod naman ay per hour at 100 per hour kasi kaya naghanap na ako ng ibang trabaho. Pero ngayon guys, maraming mga kumpanya or warehouse, factory na malaki naman ang sahod. At kung malaki rin naman ang sahod kung malalo na kung may overtime. Saka okay naman na yan kasi marami namang opportunity dito once na andito ka na sa Europe. Pwede mong makuha ang pamilya mo kahit hindi ka residente dito or citizen dito. Basta may pera ka lang. May pera ka lang, makukuha mo ang pamilya mo dito. Buong pamilya mo. May mga kilala na ako, nakuha na nila yung pamilya nila. Ayan guys, dito muna magtatapos ang aking video. At sa isang video ko na naman, mga question na naman doon, gagawa ulit ako ng panibagong video, isa pang video
kapag may free time na naman ako kasi guys, busy po ang inyong ate. Ate dito kasi tapos malamig, nakakatamad. Pero sana guys nakatulong yung video ito. Sa mga nagbalak mag-apply dyan, mag-apply po kayo. Mag-apply po, huwag po kayong matakot. At kung, ayun po, kung problemang pera, magagawa nyo naman siguro yan ng paraan. Gaya ng sa akin, ay nako. Pero sa start lang naman yan, makakaraos ka rin naman. Lalo na kung may mga ate ka or kapatid ka na supportive. Kaya sa akin ng mga ate ko, supportive. Salamat sa aking mga ate. And guys, makita-kita ulit tayo sa aking next video. Maraming salamat sa panonood at sa suporta. God bless sa ating lahat. Happy Easter po. Bye-bye.